Okay na? Okay na? Glory to God, glory to Christ Jesus. Papuri sa ating Diyos sa buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay. At sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Praise Handa na the po ang Lord. lahat. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Sa mga oras na ito, atin po silang batiin ng isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Amen, Sister Chris. Magandang tanghali sa inyong lahat. At ang mga televiewers natin po, maya-maya po sa playback. Diyan lang po kayo at sabay-sabay tayong makinig at ng mabuting balita ng ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. So ngayon po ay meron po tayong baguhan. Meron, sister. Atin po siyang i-welcome Dito po dito tayo sa sa harap, unahan. sis. Para kayo po ay ma-welcome ng Tuesday family. Amen. Praise the Lord. 1,000 anghel ang magdiriwang Amen. dahil tayo may isang akay. So tayo na po tayong lahat. At atin pong i-welcome Brother ating Jeffrey. kapatid, Maestro. Kayo po lahat, i-welcome po natin siya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Welcome, sis. Mabul pa. Welcome sa Tuesday. Ay, amen. Hello, magandang hapon kapatid. Ay tanghali. Welcome po sa Gawaing El Shaddai. Ipaliwanag ko po sa inyo ang pangalan pa? Ay, gusto po namin malaman kung anong pangalan niyo, sister. I'm Janina po. Taga South Cotabato. Jonabel po, sa taga Iloilo po. Sa Iloilo, Kapatid, kapatid, ipaliwanag po namin sa inyo ang tungkol sa inyong napasukan dito sa El Shaddai. Ang El Shaddai po ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay El Shaddai ay God Almighty. Opo. Ito po ay charismatic po ng Katoliko, kaya wag po kayong mag-alala at welcome po kayo dito. Mayroon po tayong gawain every Lunes po, magsimula po sa alas 12. Alas 12 po ang Mass, tapos pagkatapos ng Mass po, alauna, ito po ang simula ng ating gawain, matatapos po hanggang 2:30. Pag Saturday naman at Sunday, mayroon po tayong gawain, ngunit po ito ay malayo kundi sa Saikong po. Magsimula po sa medyo maaga po doon, alas 11:30 ang Mass matatapos, tapos susunod na po ang gawain. Ang iyo pong hinahawakan ngayong panyo ay yan po ay ating dasal ng ang ating dasal ay dasal po ng ating pong
prayer partner Oh, sa prayer buong mundo. Dinalasal po yan tuwing 6 po ng umaga at 12 po ng tanghali at 6 o'clock po ng gabi. Kung gising pa po tayo ng midnight, pwede po nating dasalin. At kung meron po tayong karamdaman, basahin po natin yung nakasulat dyan. Salita po yan ng Diyos, Salmo 91. At atin pong paninulaan at ipatong po natin kung saan meron po tayong karamdaman at tiyak po na tayo ay gagaling. Salita po yan ng Diyos na nagpapagiling sa atin. Pananaligan na lang po natin at pananampalatayaan at tiyak po yun. At ang El Shaddai pala ay, ang napuntahan po ninyo ay hindi po ito ibang religion, kundi ito po under po El Shaddai Charismatic Renewal Movement. So ang El Shaddai is, ang El is God, Shaddai is Almighty. At kung atin pong pagsasamahin ay God Almighty. Ang El Shaddai is, sa wikang Hebrew, ang El Shaddai ay isa sa mga pinapakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa at siya din ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ng ating ikinabubuhay at sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partner Fellowship International Incorporated ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan, at pag-ibig nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal, espiritual, at higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Kaya marami pong salamat kapatid. Hindi po ito ang una at huli niyong pagdalo, bagkus ito po ang simula ng pakikipagtipan po ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po kayo nag-isa, tayo pong lahat. Kaya God bless po at pwede na po kayong bumalik sa upuan. Amen. Maraming Praise the salamat Lord. mga kapatid. Nawa ay patuloy namin kayong makasama at patuloy kayong mag-akay pa ng mga mag-a-attend din po at makakapakinig ng gawain ng ating Diyos na buhay. Amen. So ngayon po idadako na tayo sa sharing portion. Mr. Chris. Amen. Sino pong pinagpala? Taas ang kamay. At ipalakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Tunay na paggising pa lang natin sa umaga is a blessing na. Amen. Kung Dahil sa gayon, buhay na ito, Sister Chris. sino po ang mauunang magbabahagi ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Tahimik. Sino po? Meron pa Sabi tayong mga pinagpala, ito si nanay. Palakpakan po natin ang ating sister. So maraming blessings, Sister Chris. Praise the Lord. Maganda at pinagpalang buhay, araw ng Tuesday sa atin lahat, mga kapatid ko sa Panginoon at sa ating Yahweh El Shaddai. Amang Yahweh El Shaddai, minsan, Holy Spirit, Lord Jesus, maraming salamat. Muli po ako nakatayo dito upang pasalamatan kita, Yahweh El Shaddai, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po kasi sa almost half year, na pinagdaanan ko yung hirap ng katawan. Last Friday na check-up ko, hiniling ko kay Yahweh El Shaddai na, Hari nawa, ang araw na ito ay maibigay na yung karampatang at tamang gamot para sa aking pinagdadaan ng karamdaman. And true enough, mga kapatid, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Basta't manalig manampalataya lang tayo sa Kanya. Sa pinagdaanan kong hirap, hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng sakit, anong klaseng hirap ang napagdaanan ko. Pero God is so good. In Jesus' name, salamat po, Ama. Sa araw na ito, Lord, maraming salamat kasi since last Friday,
maginhawa at napakalaking improvement ng aking katawan, Amang Yahweh El Shaddai. Dahil sa mga ginamit mo, mga doktor, at ang gamot na dinailuyan na yung kapangyarihan at himala, ang siyang nagbigay ng kaginhawaan at improvement sa aking karamdaman. At maraming salamat mga kapatid sa prayers, ang prayers ng ating preachers, ang prayers natin sa isa't isa ay napakahalaga mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa ating lahat na pray each other kasi talagang napaka-powerful po ang prayers. Salamat, Amang Yahweh El Shaddai, Lord Jesus, Holy Spirit. To God be the most highest glory. Praise the Lord. Praise God. Tunay na si Yahweh, ang ating great healer. Amen? Amen. So, tayo na po ang lahat at ihanda ating sarili. Patuloy nating palambahan sa ating Diyos na buhay. Amen. At tayo po'y sasamahan ng paghahayag ng mabuting balita ng ating Diyos. At ang gagamiting dayluyan ng kanyang mga salita po ay walang iba kundi si Brother Bay Gonzales. At sa pagpupuri at pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong at Kong. sa pambungad na panalangin ni Sister Des. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Santo. Amen. Ama namin, Yahweh El Shaddai, muli maraming salamat po. Andito po muli kami sa iyong banal na harapan. Nagpupurit, nagpapasalamat sa araw na ito, Lord. Bumuhos man po wala na ito, tinatanggap namin na iyong banal na pagpapala. Samahan niyo rin po, Panginoon ko, ang banal na gawain, ang banal na salita na iahayag ni Brother Bay Gonzales, tumimo sa aming mga puso at pakinggan ang lahat ng ito. At tinataas din po namin, Ama, ang lahat ng mga awit na makarating sa iyong banal na trono, ang kanilang makalangit na awitin. Ang bawat sayaw na ihahandog namin sa iyo, ang bawat panalangin ng bawat isa na narito, Panginoon ko, dinggin niyo po silang lahat. At kung ano man pong karamdaman, ay tinataas namin na pagalingin sa lahat-lahat, Panginoon ko, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan, Lord. Ikaw lagi po, Lord, ang nandyan, gumagabay, at hindi mo po kami laging pinababayaan. Samahan mo po, Panginoon ko, ang bawat gawain ito. Palibutan niyo po, Panginoon ko, ng libo-libo mong anghel, ang bawat sulok ng simbahang ito upang ang aming mga panalangin walang makagambala. At tuloy-tuloy ang aming paghahandog ng panalangin sa iyo. Ito ang mga samot dalangin namin sa ngalan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na naghahari ngayon, noon at magpakailanman. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Atin pong taas ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata at atin pong sambahin ang ating Diyos sa buhay. Atin pong i-welcome ang Holy Spirit na patuloy na dumaloy sa lugar na ito. Oh, we praise you, Jesus. Tunay ngang ikaw ang Diyos na aming pupurihin. Ikaw ang Diyos na aming dalakilan. Praise you, Jesus. Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Sa oras na ito, handa na po ba ang lahat na magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Kaya sa oras na ito, atin pong ibigay ang pinaka-the best sa pagpupuri, pag-indak at pagsayaw sa ating Diyos na buhay. Atin pong ipalakpak
At indak ang ating mga kamay at itaas mo natin upang ipapurihan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Praise the Lord! Ipalakpak mo ang iyong kamay, umawit tayo ng sabay-sabay, at isigaw mo sa buong mundo, si Jesus ang Panginoon ko.
the Lord. Are you blessed? Amen. Amen. Tunay ang napakarap sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. 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 Sa mga oras na ito, tayo po yung muling sumamba sa ating Diyos na buhay. Ayon po sa Kawikaan 12 verse 25, hina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita may dulot na kasiglahan. Amen. Sa mga oras na ito, atin pong muling itaas ang ating kamay at patuloy nating sambahin ang ating Diyos. Amen. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Hindi na nagmamali ang iyong pag-ibig. Praise God. Sa mga oras na ito, Lord God, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Sa buhay na kaloob na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Ama, kung ano man ang aming mga kabigatan sa aming puso, ay patuloy namin itong iniaalay sa iyo. Sapagkat naniniwala kami na hindi mo ito ibibigay sa amin kung hindi namin ito kaya mapagtagumpayan. Amen. Tunay nga, Panginoon, na patuloy naming sasambahin. Tunay nga, ayon po sa awit mo, Panginoon, patuloy kaming magpupuri sa iyo, Lord God. At patuloy naming nararanasan ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. We praise you, Jesus. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. Years remain. Of your Son, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus, Son of the living God, Yahweh El Shaddai, the God of Israel, the Holy Spirit, our Comforter, our guidance. Panginoon, sinabi po ninyo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga labi. Muli, O Diyos, nagkakatipon ang mga Tuesday group, ang kanila pong mga day off. Ibinigay nila ang panahon, oras para mapakinggan ang inyong mga salita. Kaya naman sila ay successful, tagumpay sa kanilang mga paghahanap buhay, sa kanilang mga employer, sapagkat walang taong inuna ang Diyos na pinabayaan ng Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita mo na aming pagninilayan. Ito'y magbigay ng kalakasan, katatagan sa aming pananampalataya sa iyo, at samahan mo kami hanggang sa matapos ang fellowship na ito. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng pagtitipong ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah.
Palapakan natin si Lord. Itaas ang mga kamay. Iwagayway. Hallelujah. Yeah. Hallelujah! God is good. All the time! All the time. God is good! Yan. O, tingnan nyo. Patalastas muna bago tayo mag-aral. Parang nasa TV lang tayo sa radio, no? Yan ang trabaho namin almost ilang dekada na, 4 na, no? Para po sa kaalaman ng lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, yung mga kapatid natin sa iba't ibang bansa na may kamag-anak dito sa Hong Kong at sa Manila o sa Pilipinas. Nanonood sila kasi ng mga talk natin dito. Tinatanong nila kung saan ang gawain dito sa Hong Kong. No? Monday to Friday, dito po sa St. Joseph Parish Church, Garden Road, Hong Kong. Kung kayo po ay nasa Central, akit lang kayo. Nandito na po yung St. Joseph. Alauna ang El Shaddai. Pero maaga tayo, 12 to 1, misa. At 1 to 2:30, yan po ang gawain ni El Shaddai. Huwag kayong mag-alala kung wala kayong baon. Mayroong prayer eating sa ibaba pagkatapos dito. Yon. Timon, dami nyo. Wala pa. Sa isang buwan, puno na ito lahat. Amen? O, ito pa. Kayong mga nandito, kung may kakilala kayo, kaibigan, i-share niyo yung video. Ngayon, ang inyo pong gusto niyo magkaroon ng bonus, gusto niyo magkaroon ng reward sa Panginoon, biblical. Daniel 12:3. Yaong umakay ng marami tungo sa kabutihan, magniningning siya na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ngayon, kung gusto mo naman na ayaw mong mapawalay sa Diyos, utos ng Panginoon, Hebrew 10:25. Huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, yan po ang tungkulin natin. Ako ang tungkulin ko, maghayag ng salita ng Diyos. Ang tungkulin naman ninyo, mag-akay. Okay? So, our topic is about never let go of loyalty and faithfulness. Never let go of loyalty and faithfulness. Ang ating pagninilay ay hango po sa Proverbs chapter 3, verse 3 up to 4. Ang sabi po ng Proverbs 3 hanggang 4, never let go of loyalty and faithfulness. Tie them around your neck, write them on your heart. Sa verse 4, if you do this, both God and people will be pleased with you. Sabay sa Tagalog, pananalig at katapat ay huwag mong tatalikdan. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos sa'yo. Amen. Ay nako. Pag sumayaw kayo sa concert ni Elias, wala kayong biyaya. Dito kayo sumayaw kay El Shaddai. Lahat ng inyong pangarap makakamta ninyo. Lahat ng sakit sa katawan ninyo mawawala. Amen. Oy, dito kayo umupo. Ang kamera nandito. Maganda yung makita nila punong-puno na. Amen po ba? Okay, magsiyo po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ikaw, huwag kang a-absent. Okay? Tingnan ninyo ha.
Ang isang kumpanya, inahanap na yung loyalty. Kung loyal kayo sa inyong mga amo, yung iba diyan 36 years na ayaw pang bitawan ng kanilang amo. Bakit loyal sila sa amo nila? Sigurado yan, may LS pa yan, mayroon pang mana. Yung makatanggap ng mana, yung mga loyal sa kanilang employer. Palapakan ng Panginoon. Amen? Meron namang isa, sinabihan ng kanyang employer, don't do again. Ginawa niya ulit, terminate. Tandaan nyo, hindi kayo amo. Kayo ay helper, servant, darling of the house. Alam niyo ba ibig sabihin ng DH? Darling of the house. Okay. Ngayon, ano ang tema natin sa ating pag-aaral? Never let go of loyalty and faithfulness. Ngayon, bakit ako tumagal dito sa El Shaddai? Simula nang itayo ang El Shaddai, dito na ako. Kasi loyal ako sa ministry. Kung saan ako utusan, doon ako. No? Itong loyalty at faithfulness, magkasama yan. Hindi naman pwede yung faithful ka tapos hindi ka loyal. Ano ka, hello? Amen? Ganon din ang mga babae. Kahit LDR, sabi nga ng iba, ang hirap brother yung LDR. Ano yung LDR? Hindi mahirap yung kung mananatili sa mag-asawa yung loyalty and faithfulness. Amen? Ngayon, ano po ang mga pagpapala at mga biyaya na ibibigay ng Diyos sa mga taong ito? Ang sabi po dito, never let go of loyalty and faithfulness. Magagawa mo lang ito, sinabi ni Lord, ang pananalig at katapatay huwag mong tatalikdan. Pananalig at katapatan huwag mong tatalikdan. Pag once na tinalikdan mo, yung katapatan mo, ang tawag sa iyo, hindi ka na honest, kundi dishonest ka na. At kapag ikaw, for example, ang daming ministry, daming nagyayaya sa iyo. Kung tapat ka sa El Shaddai, kahit sino nagyayaya sa iyo, hindi ka sasali doon sa iba. Bakit? Saan mo ba nakilala ang Diyos? Brother Bay, pareho din Diyos din yan sa kanila Pareho nga Pero ang tanong, saan mo nakilala ang Diyos? Sa gawain ni El Shaddai, doon ka hahanapin ni El Shaddai. Yung Diyos ng El Shaddai at ang Diyos ng ibang mga ministry, iisang Diyos. Pero kung saan mo nakilala, anong sinabi ni Jacob? Doon sa bundok ng Bethel, doon nagpakilala si Yahweh. Ang sabi ni Yahweh kay Jacob, ako ang Diyos ng iyong amang si Isaac. Ng iyong lulong si Abraham. Ngayon, ang sinabi ni Jacob, yamang sa bundok ng Bethel na ito, dito kita nakilala El Shaddai. Pag ako'y pinagpala mo, tingnan mo yung covenant ni Jacob, pag ako'y pinagpala mo, pag ako'y pinagyaman mo, lahat ng biyayang natatanggap ko doon sa labas, babalik ako sa bundok ng Bethel, kung saan kita nakilala, doon kita hahandugan, doon kita pupurihin, doon kita sasambahin. Kaya yung pong sobre ng ikapo, nandoon po yan, galing po kay Jacob. Amen? Alanganin naman na
Dito mo nakilala sa El Shaddai, tapos doon ka sa ibang ministry nag-serve. Kaya ang gulo-gulo ng tao eh. No? Amen? Nasaan ang loyalty mo? Ito namang iba, mamimingwit, ayaw sa dagat, ayaw lang maghirap. Doon sila gusto mamingwit sa aquarium. Kung kailan nahuli na yung isda, amen? Ang tawag ko dyan sa mga pastor, sa mga ngaral na hindi marunong mamingwit sa dagat at ang binibingwit nila, yung membro ng ibang ministry, ang tawag ko dyan ay magnanakaw. Pag ninakaw mo yung anumang bagay na kinuha mo na hindi sa'yo, pag nanakaw yun. Amen? Amen po ba? Kaya pag tinatanong ko, pag nag-akay kayo, tanungin nyo, saan ka ministry? Sige, pagpatuloy mo, maging tapat ka doon. Huwag na nyong akayin yung sa ibang ministry. Maliban na lang kung sila ay hindi na active doon at hindi na sila sumasama doon, okay lang yun. Pero yung sisiraan mo pa yung ministry ng iba para hikayatin mo sa ministry mo, that is a bad attitude. Amen? Amen po ba? Sabi nga ni Brother Mike, ang liwanag kailangan sa dilim. May liwanag na dyan, tapos maglalagay ka pa ng isang ilaw. Anong silbi yung ilaw na nilagay mo doon? May pakinabang ba yun? Wala. May liwanag na doon eh. Bakit nilagay mo pang liwanag doon? Dito ako sa dilim. Dito kailangan yung liwanag ko. Amen? Kaya, sabi ko nga doon sa mga sister, ang sikrito, yung Tuesday group, gusto nyo mapuno ito? Isa lang ang sikrito. Mag-outreach kayo once a month. Magdala kayo ng flyers. Yung may Biblia. Mateo 11:28. Yun lang gawin nyo. Hali kayo. Bigyan lang ninyo ng flyers. Huwag niyo munang kuhanin yun. At piliin nyo yung mga parang iiyak. May problema yan. Huwag niyong akayin nyo walang problema. Hindi sasama sa inyo yan. Amen? Ngayon, pag nandito na hindi na niyo trabaho yun, huwag kayong mag-explain sa kanila. Trabaho ko yun. Na ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. Kasi kung ikaw mangaral sa kanila, hindi naman yan ang papel mo mangaral. Ang papel mo as a workers, gathering. Kaya ang tawag doon, pag ikaw'y coordinator, to coordinate. Amen? Trabaho na ni Brother Bayan yung mangaral. Amen? Kaya sabi ko, i-announce ko ulit. Alam mo yung Expo Singapore, na-maintain ko po yung 3 taon na every anniversary, 10,000 capacity yung Expo Singapore, puno po yun. Kasi nagpo-programa kami sa radio sa Batam, Indonesia. Ang ginagawa ko doon, may announcement ako lagi. Yung in-announce ko sa inyo, yun lang paulit-ulit. Hindi naman nagbabago yung salita ng Diyos eh. Amen? Ngayon, ito pong kuwan na ito, sabi dito, verse na ito, yung verse 3, the Bible verse that advises against letting go and loyalty and faithfulness. It says, let love and faithfulness never leave you. Bind them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name. In the sight of God. Isipin mo, ang sabi dito, a good name in the sight of God and man. Alam mo, pag mayroon ka lang taong naakay, galing sa kadiliman patungo sa liwanag, sasabihin ng mga tao, uy, kung hindi dahil kay brother, hanggang ngayon pagala-gala lang sa Central, sa worldwide.
Amen po ba? Inakay ko yan eh. Ha? Pag kayo nag-akay, huwag niyong pagastusin yung inakay ninyo. Hindi na babalik yun. Kung sino nagyaya, siya ang taya. Amen? Oh, sis, Martes kayo na. Alam mo ba sa marketing? Naging marketing director ako, napakahalaga yung follow-up. Pag hindi mo pinalo-up yan, hindi susunod sa iyo yan. Dapat Lunes pa lang, Linggo. Sabi mo, sis, paalala ko lang, mayroon tayong gawain ha. Kung wala kang pera, don't worry, sagot kita. Sagot, pakainin lang pala doon sa ibaba. Palapakan natin si Lord. Amen. Woo! Amen po ba? Sabihin mo, follow up. Ano mang negosyo, ano mang inaalok mo pag walang follow up, hindi po yan mapasayo. Amen? Ako po, naging division head ako, marketing director ng isang malaking korporasyon. Yung pong aking mga marketing director, isa po sa tinuturo namin yung follow-up. Pag mayroon kayong kausap na tao at hindi nyo binalikan, wala na yon. Baka hindi na kayo kausapin. Pero pag pinalo-up mo, mahalaga po yun. Amen po ba? O, yung mga nag-backslide, bakit nag-backslide yon? Kasi walang nag-concern sa kanila. Sis, kamusta ka na? Bakit di ka na dumadalo? May problema ka ba? Kasi ganito eh, baka makatulong ako. Ikaw na ang mag-alok ng tulong. Ha? Amen po ba? Kailangan ko pera. Tapos ikaw naggawa, siksik-liglig ito. Pareho tayo, wala rin akong pera. Ay, hindi mo na maakay yun. Palapakan natin si El Shaddai na. Woo! Kailangan ang isang lingkod ng Panginoon ay positive thinking. At lahat ng mamutawi sa bibig niya ay puro encouragement, hindi po discouragement. Amen po ba? O ngayon, sabi dito, ulitin ko, this verse encourages believers to keep loyalty and faithfulness closest like a treasure. Isipin mo, parang kayamanan nakabaon to. Closest as a treasure, position, and to allow them to permeate their heart. Permit their heart. Alam mo, puso sa puso, pag nag-usap kayo, maramdaman ng tao kung galing sa puso yung ano mo eh, yung inaalok mo. At huwag kayong maniwala doon sa mga taong kausap nyo tapos palinga-linga. Mga swindler yon. Mga ano yun, mga budol-budol yun. Kasi ang taong tapat sa kaniyang mga salita, straight, eye to eye. Malalaman mo yung concern niya, malalaman mo yung puso niya. Kasi alam niyo po, ang salamin ng buhay natin ay nasa mata. Sa mata makikita ang iyong damdamin. Kaya kami mga lalaki, alam namin yung babaeng may gusto o wala. Amen po ba? No? Kayo rin, di ba? Alam niyo yung totoo yung sinasabi o hindi? Humarap kayo sa akin, mata sa mata. Yung hindi makaharap sa akin, mangkukulam. Kung hindi kayo makaharap, aswang. Aswang ka ba, Day? Sus, kagandang aswang to. Yun, tinuturo ko sa yung mga technique yan at saka totoo yun. Pag ang tao masama yung ginagawa sa'yo, alba, kaibigan mo, sister, lagi kayo, eyes to eyes. Anong order mo? Hindi bali kung anong order mo, yun lang order ko.
pag chinismis ka na niya at sinasaksak ka na sa likod, sinisiraan ka na, hindi na makatingin sa iyo yan. Tinuturuan ko lang kayo ng para malaman ninyo kung sino yung taong kausap nyo. Pati yung asawa mo, pag hindi na makatingin sa iyo, may babae ng iba yun. Yung sinasabi ko, totoo yan. Amen? Okay. Itong loyalty and faithfulness, ang kahitulad niya ay para kang treasure. Ano ba yung treasure? Tinatago. Mahalaga. Kasi ako treasure hunter ako. Ang hinahanap ng treasure hunter, hindi kaldero. Kalderong sira. Hindi. Ang hinahanap ng treasure hunter ay una diamond, gold, precious stones. No? Amen? Ngayon, pag ikay hunters, kukunin mo ba yung kalawanging kaldero? Hindi mo kukunin yun. Pag ikaw treasure sa paningin ng Panginoon, mahalaga ka sa Kanya at ikaw na nagbigay ng oras panahon mo sa ating Panginoon ay anuman ang hilingin mo sa Kanya, ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? Yon. Yung prayer request kasi, habang sinusulat nyo, mayroon pong nanonood sa inyo na hindi nyo nakikita. Kasi di ba yung babaeng balo, si Jesus doon pala nakaupo sa sa treasure box. Nakita ni Jesus yung babae naghulog sa ikabubuhay na niya. Yung wala na natira sa kanya, yung 2 kusing. Tuwa si Jesus, tinawag yung mga, halika kayo dito. Yung iba dyan, naghulog lang doon sa treasure box nang sobra lang sa kanilang kayamanan. Pero itong babaeng ito, yung ikabubuhay na niya, ibinigay pa niya para kay Lord. No? So, nung umuwi lahat ng nagpunta sa templo, ang kinalulugdan ng Diyos, sino? Yung babaeng balo. Amen? Kasi yung ibinibigay natin sa Panginoon, treasure natin yan. No? Kung sabi ni Lord, kung nasaan ang iyong puso, naroon din ang inyong kayamanan. At ang kayamanan mo, kung nandoon ang puso mo, hindi mo kayang ibigayan. Amen po ba? Pero, pag ina-acknowledge mo lahat ng bagay galing sa Diyos, yung buhay mo galing sa Diyos, yung negosyo mo galing sa Diyos, yung asawa mo galing sa Diyos, yung anak mo galing sa Diyos, yung trabaho mo galing sa Diyos, yung employer mo galing sa Diyos, yung sahod mo galing sa Diyos, hindi ka maghihinayang na ibigay yung para sa Diyos. Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Woo! Yon. Number 1. Never let loyalty, kindness, leave your meaning. Ano ang meaning nito? Never let loyalty and kindness live in you. Proverbs 3:3 means that one should always value and practice these virtues, allowing them to be a defining aspect of one characters in action. It's a remember to not be kind of loyal is specific instances, but to let these qualities one entire being in interaction with other. So brothers and sisters, lahat ng bagay ay mayroon tinatawag specific. No? Kahit sa prayer, dapat ang hingin mo specific. Huwag mong hingin yung bahala ka na Lord. Wala po sa Bible yung bahala ka na Lord. No? Kung anong hinihingi mo, specific.
Tapos, yung quality naman, hinahanap rin ni Lord, hindi yung quantity, kundi yung quality. Amen? Amen po ba? Kahit sa damit. No? Sa damit, mayroong kwan din dito sa sa likod mo yung tatak. Tikita. Pag kulurom, aba, mag-isip ka, saan ba tinahi ito? Amen po ba? Amen? Alam mo, nung nandun ako sa Japan, naniwala tuloy ako na ang life begins 40, kasi 40 years old pala ako noon. Ang gusto ko talaga puro mga signature, mga Mark Spencer, Calvin Klein, at saka yung mga kuwan na yun, binili ko lahat. Ang mga anak ko, nagbibinata, 5, puro lalaki. Pag uwi ko doon, wow, Dad, bongga. Ang mga short mo, ang mga polo shirt mo, ay mga signature. Alam mo ba? Kinuha nila lahat. Ang natira sa akin, 2 piraso na lang. Alam mo mga kabataan, alam nila yung damit na mamahalin. Alam nila yung relong mamahalin. Amen po ba? O ang Diyos, alam din ng Diyos kung sino yung precious sa Kanya, yung laging dumadalo. Walang absent. Pero yung mga dumadalo, parang palitaw, lolobog, lilitaw. Ang buhay. Huwag niyong ugaliin yung pupunta ka lang pag may mood ka. Kadalasan, wala ka sa mood. Imumud-mud ka niyan. Alam mo ba yung binasa ko kanina? Hebrew 10:25. Huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Huwag kayong walang bahala. Nag-uumpisa na ang World War III. Pagdating ng panahon na wala ka sa Panginoon, tinamaan ka ng bomba. Boom! Pero, pag nasa Panginoon ka, sabihin mo, Lord, wala akong takot at pangamba. Dahil ang buhay dito sa mundo, ito ay lilipas. May araw na akong inaasahan, yung buhay na walang hanggan at walang katapusan sa piling mo, Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen? Ayun. Alam mo kasi, yung sinasabi ng Hebrew 10:25, totoo yun. Pag may problema ka, saan ka dapat pumunta para lumakas ka? Doon sa pagdalo mo sa gawain. Yung pagsayaw ng mga kapatid natin kanina, mayroon po ditong spiritual atmosphere na hindi nyo alam. Na pagpasok mo pa lang dito, mahinang-mahina ang katawan mo. Pagpasok mo dito, yung sama-samang power natin at humalo ka doon, kung mahina ka, ay lumalakas ka na. Woo! That is the presence of God. In Matthew 18:20, saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Sa presensya ng Diyos, may kapayapaan. Kaya yung mga dumadalo sa gawain, laging may kapayapaan kasi nandito ang Diyos ng kapayapaan. Sa presensya ng Diyos may kagalingan because siya ang Jehovah Rapha, the great doctor. Pag may sakit ka, ayan si Yan si Sister Marisa. Sabi niya,
Panalangin mo ako, baka may makita yung mga doktor, magpa-medical ako. Sabi ko, halika, dinukdukan ko lang yung ulo. O sabi mo, o yun. Panginoon, itago mo siya, walang makita yung kanya, yung medical niya. Okay, clear. Amen? Dati-dati yan sa problema sa amo niya, mukhang tiguwang na. Ang haba ng buhok. Dahil sa sobrang stress niya sa amo niya, hindi na siya makapagkuhan. Maraming naramdaman kung saan-saan. Nung nakapunta sa plat, lahat ng mga tira kong kape, tira ko, kinaahain niya, iniinom niya. Ba't hindi pa niniwala niya? Oh, ayaw niya magka-employer, binigyan agad ng employer. Wala pang isang linggo, may employer na siya. Ang maganda, dahil finished product siya, hindi pala finished product, yung finished contract, hindi na siya uuwi. Woo. Amen? Nasaan dito si Tina? Tina, saan ka na? O yan, umiiyak yan. Wala pang employer. Bukas na ang uwi niya sa Iloilo, ang boat sa Imo Inday. Sabi ko, mamayang gabi magkakaroon ka ng employer. Nung gabing yun, nagkaroon siya, nagpirmahan sila ng employer. At ang employer niya napakaganda. Maganda, maalwan. Hindi ka bibigyan ni Lord ng employer na terminator. Bibigyan ka, Lord, ng employer, the best among the best. Woo! Amen? Huwag ka lang sisimangot. Ang taong nakasimangot, malayo sa grasya, laging may disgrasya. Amen? Okay, number 2. What does the Bible say about loyalty and faithfulness? Know therefore that the Lord your God is God. Isip po, your God is God. Ang Diyos mo at Diyos ko at Diyos natin, iisang Diyos lang. Amen? God, the faithful God. No, yun. The faithful God. Kung hindi ka tapat, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Pag tapat ka sa Diyos, tutuparin din ng Panginoon ang mga pangako niya sa banal na kasulatan. Woo! Amen? The faithful God who maintain covenant loyalty with those who love Him and keep His commandment. Being faithful is intrinsic to God character. If we are faithful, sabi ni Lord, kung tapat ka, higit akong tapat sa iyo. Iba po yung tumapat lang sa tapat. Iba po ang meaning ng tapat sa tumapat. Yung iba, nakikisali lang. Hindi naman sinasabuhay yung salita ng Diyos. Tapos tanong, tagal ko na sila, hindi pa rin kong in-answered prayer. Ang tagal ko na, wala pa rin yung hinihingi ko. Ang tanong, tapat ka ba? Ay hindi, tumapat lang ako, brother. Iba yung taong tapat, lahat ng salita na napapakinggan niya, isinasabuhay niya sa araw-araw. Amen? Amen po ba? Ayan. Itong huli, maganda ito kasi aralin to. Dito, abangan nyo lagi yung huli kasi iyon ang inyong aralin. How to know if He is faithful. Anong sign? Mayroon pong 8 sign. A man will always be faithful to you according to the Lord. Number 1, malaman nyo, consistent communication. Ang communication, dapat tuloy-tuloy, hindi putol-putol. Alam niyo ba yung ating communication sa Diyos? Prayer.
Pag hindi ka na nagdadasal, ang iyong buhay pananampalataya very dry. Na? Amen? Para ikaw cellphone na lubat, hindi magagamit. Lubat na nga, wala ka pang data, wala ka pang load. Lalong wala kang komunikasyon. Kahit sinong kontakin mo. Iba naman yung mga pinagyaman ni Lord, pero nagyabang. Ang tawag sa kanila, pag tinatawagan mo, cannot be reached. Amen po ba? Yes, hindi ka na ma-reach ngayon. Bakit? Lagi kitang tinatawagan, cannot be reached. Alam mo ba yung na-block ka na at saka yung ano? Alam mo, ito po ang sabihin ko sa inyo, napakahalaga po ang communication sa asawa. Pag ang asawa mo hindi mo na kinakausap, titiyakin ko sa iyo, iba ang kakausapin noon. Aray. Amen? Amen po ba? Sa lahat ng bagay, ang communication ay napakahalaga. Consistent communication. Tuloy-tuloy. Yung mga anak ko, tinatawagan ko lagi yan, ayaw ko ng text, ayaw ko na, kamusta na, anong ginagawa mo dyan? Dad, report. Mag-report kayo. Hindi pwede sa akin yung palusot. Kaya, yung mga anak ko, may mga kwan sa akin yan, Facebook page, may mga Messenger, YouTube. Namomonitor ko sila. Amen? Sana ko, kamusta na anak? Ito, yung mayaman. Iyon, ang maganda, positive. Palapakan natin si Lord. Woo! Amen? Amen po ba? Sabi ko, ayaw ko makarinig yung puro hirap puro kailangan positive kayo. Amen? Huwag niyong kausapin yung mga negative na mga tao. Number 2, how to know if he is faithful. Number 2, he values honesty. Magiging matapat ka kahit sinong kausapin mo. Mahalaga po ang salita. Pag sinabi mo, kaya nga nabasa ko yung yung kwan ni Miding Cabillo bago umalis. May t-shirt na sinusuot ang mga workers. Ang taong kalmado, laging panalo. Kahit saan pumunta si Miding, hindi ninyo makalimutan yon. Ito naman sabi ko sa inyo, kung sino ang may yaya, siyang may taya. Pagawa ko ng t-shirt yan, bago ako umuwi. Para hindi ako makalimutan. Amen po ba? Slogan yan Amen? At saka hindi ko pa sinira yung pangako ko. Lahat ng platters pag umuwi, mayroon silang pabaon. Hindi lang pabaon, pag birthday nila, binibigyan ko sila. Hindi yung puro ka lang tanggap ng tanggap. Pambira. Yung manok nga, kahig ng kahig. Pero binibigay pa niya yung kinahigan niya. Amen? Okay? At hindi lang yun. Napakasarap pakiramdam yung mayroong kang itinanim. Kasi alam mo, hindi magtatagal, mayroong kang aanihin. Amen? Number 3, respect boundaries. Ang respect, may boundary po yan. Amen? Yung pagbibiro, may boundary din yan. Amen po ba?
Yung respeto, hindi po yan hinihingi. Ha? Halimbawa, kami kasi, mga elder, 1988 elder na ako. Yung mga 80 anyos, alam mo ba ang edad ko noon? 30 pa lang. Ang mga 80, 90 anyos nagmamano sa akin, ayaw ko magpamano. So, tiguang na, 30 pa lang ako. Alam mo, sabi ng mga matatanda, brother, bye. Huwag mo naman ipagkait yung respeto. Ikaw bata pa, pero elder ka na. Ang minamanuhan ko, hindi yung katauhan mo. Ang minamanuhan ko, yung pagiging elder mo sa iglesia. Ha? Hindi mo pwedeng utusan mo, uy, magmano kayo sa akin ha, magmano kayo sa akin. Ano sabi ng iba, anong pakialam ko sa iyo? Ha? Ang respect ay may boundary po yan. Huwag mong pamanuhin sa iyo yung mga hindi mo kaanib sa pananampalataya. Hindi mo sila hawak. Pero yung mga member ng El Shaddai na nakakilala sa akin, buong mundo, nagmamano, sign of respect. Ang ginaganti ko naman doon, binibless ko sila. Okay, God bless. Amen? Hindi naman yung pagmano mo. Dami nagpamano. Tapos, punta ka sa CR, dala mo yung alcohol. Hindi pwede yun. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Number 4. Yung mga tapat na mga lingkod ng Panginoon, tapat na tagapakinig. He's good listener. Isa silang mabuting tagapakinig. Hindi lang yung makinig tapos palusutin sa kabila. Pag sinabi ng preacher, tigilan ng mga bisyo. Magbago na kayo. Sabi sa sarili mo, sila yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Sila yun. Huwag kang iiwas. Amen po ba? Tandaan mo, pag mabuti kang tagapakinig, kung anong napakinggan mo, tanggapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen. Number 5, He keep His promises. Kung anong pinangako mo, gawin mo. Huwag kang magsinungaling. Amen po ba? He keep promises dahil ang Diyos tapat din siya sa kanyang pangako. And number 6, He support your dream. May dream ka nga. Wala ka namang suporta. Sa mag-asawa, kailangan yung dream mo, kailangan alam ng asawa mo. Para magkaisa kayo. Dahil nung kayo kinasal, hindi na kayo dalawa, kayo pinag-isa na ng Diyos. Hindi yung dream mo, nilihim mo, bahala ka sa buhay mo. Alaga ka ng kalabaw doon, bahala ka. Basta ako may pangarap ako. Wag. Isama mo ang asawa mo, isama mo ang pamilya mo, isama mo ang mga kaibigan mo sa pangarap mo. Pag yan ay sinama mo sila, uunlad ang iyong buhay, spiritual, material, financial, at physical. And number 7, He expresses His love. Yung love, pinapakita yan, ini-express your love. Kaya, I love you with the love of the Lord. Yakapan. I love you with the love of the Lord. Bakit ang mga Kristiyano, ini-express yung ating pagmamahal, nagyayakapan. Amen po ba? And last, He includes you in His plan. Ano ba plano mo talaga? Sabi ko dun sa mga sister, na tiguang matanda na, 36 years na dito, wala pa kayong planong magpunta sa, kuwan man lang, mabigyan kaligayahan yung inyong mga sarili? Dapat may plano na kayo pag uwi ko. Brother, bye. Tanda na ako. Nagkasakit. Pag nagkasakit ka, paano mo ma-enjoy yung buhay mo kung naglalagutok na yung mga tuhod mo? Pag tayo mo, tok, 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 tok. Aray ang rayuma ko, ang gout ko, aray.
kaya magplano kayo. Ang pagtatrabaho nyo dito, sabihin nyo, after this contract, uwi na ako. Ha? Amen. Mag-ipon kayo. Okay, magsitayo kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, pag ikaw ay loyal at tapat, sigurado, higit sa sapat, ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen and amen. Taas ang kamay, taas ang mga prayer request, ang mga wallet, mga bag. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Iunat po ninyo yung pagpalang kamay, i-bless ang mga prayer request ng aking mga kapatid, ng kanilang mga bag, panyo, o ano pa man. Pagpalain ng kanilang pong mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Lord, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo, Sister Erlinda, Panginoon, ng Mandi Group. Kabagan po siya at patuloy po siyang kalingain, pagpalain, at makabalik na po siya sa normal na buhay. By the blood of Jesus and by the power of the Holy Spirit right now, I proclaim healing upon healing, miracle upon miracle kay Sister Erlinda. In Jesus' name we pray. By the power of the Holy Spirit, lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghangad ng pagkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanya, Panginoon, mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabubuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y namangwasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan.
sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala akong mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Derenggin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katusayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng anak ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow. Doon po sa lower hall ang banal na misa at gawain. See you!